Walang tigil sa pag-vibrate ang telepono. Parang may sariling buhay, hindi ito tumitigil sa pag-abala. Sinulyapan ito ni Sunshine Cruz, kumakabog ang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang asahan sa bawat mensahe. Sunod-sunod ang mensahe sa inbox niya, bawat notification ay halo ng kaba at excitement. Ang bawat tunog ay parang isang bagong kwento na naghihintay na mabuksan. 3 araw na ang nakalipas simula nung kumalat ang litrato. 3 araw ng walang tigil na pag-iisip at pag-aalala. 3 araw na mula nang magbago ang takbo ng buhay niya. Ang dating tahimik na mundo ay biglang naging puno ng ingay at intriga. Pinili niyang ibahagi ang piraso ng kanyang kaligayahan sa mundo. Isang litrato, isang simpleng bagay. Ngunit ang simpleng bagay na yon ay nagdala ng malaking pagbabago. Pero mukhang may ibang plano ang mundo. Ang mga ulap sa kanyang isipan ay nagdulot ng takot at pag-aalinlangan. Inilapag ni Sunshine ang telepono, nakaharap pababa. Parang gusto niyang takasan ang lahat ng ito, kahit sandali lang. Saglit siyang nasilaw sa liwanag nito sa madilim na kwarto. Ang liwanag na iyon ay parang paalala ng lahat ng nangyayari. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Sino na ba siya ngayon? Ano na ang magiging kinabukasan niya? Siya si Sunshine Cruz, ang aktres, ang ina, ang babaeng muling nagmahal. Ngunit sa kabila ng lahat, siya pa rin ang babaeng may sariling kwento. Pero ramdam niya ang presensya ng isa pang nilalang, isa pang kwento na wala siyang kontrol. Si Atong Ang, isang anino na laging nasa likod niya. Ang pangalan niya ay simbolo ng kapangyarihan, kayamanan, at misteryo na kapwa nakakahumaling at nakakatakot. Isang tao na may malaking impluwensya sa kanyang buhay. Muling umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono. Parang hindi ito titigil hanggat hindi niya ito sinasagot. Huminga siya ng malalim at kinuha ito. Kailangan niyang harapin ang lahat ng ito, kahit gaano pa ito kahirap. Alam niyang hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Kailangan niyang maging matapang at harapin ang mga pagsubok. Nag-aabang ang mundo, hinihintay ang susunod nilang hakbang. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan, bawat salita ay pinapakinggan, at sa kabila ng lahat, kailangan niyang manatiling matatag. Taong 2024. Isang taon na ang nakalipas, nagsimula ang lahat sa mga bulong-bulungan, mga haka-haka, tsismis na kumakalat, nagpapahiwatig ng koneksyon sa pagitan ng 2 taong malayong magtagpo. Si Sunshine Cruz, ang aktres na kilala sa kanyang nakabibighaning ngiti at eleganteng tindig. Si Atong ang misteryosong negosyante, nababalot ng mga kwento ng kapangyarihan at impluwensya. Nagkita sila sa isang charity gala, gitna ng maraming tao, at mga kumikislap na ilaw. Nabighani siya sa kanyang kagandahan, sa tunay na init na mas makinang pa sa mga diamante ng mga sosyalista. Naintriga naman si Sunshine sa tahimik, ngunit matinding karisma ni Atong, ang misteryo na bumabalot sa kanya na parang mamahaling pabango. Muling nagtagpo ang kanilang landas sa mga pagtitipon sa industriya. Mas humahaba ang kanilang mga pag-uusap, mga ngiting madaling na ibabahagi. Umingay ang tsismis, pinag-uusapan ang mga palihim na sulyapan at tawanan. Magkaibigan lang daw sila, ang kanilang pagtanggi ay hindi sapat para mapatay ang lumalaking haka-haka. Umaalingonggaw ang musika, bawat nota ay tila may sariling kwento, bawat himig ay nagdadala ng damdamin. Pinupuno ang maliit na lugar ng malalim na emosyon, bawat tao ay tila nakikibahagi sa isang kolektibong karanasan. Nakatayo si Sunshine sa entablado, bahagyang nanginginig ang boses habang kinakanta ang unang linya ng Bakit Ngayon Ka Lang. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng silid, tila naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Ang kanyang mga mata, kumikislap na parang may namumuong luha, ay hinanap ang isang tao sa mga nanonood. Ang bawat pagtingin ay puno ng pag-asa at pangamba. Sa wakas, dumapo ang tingin niya kay Atong. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila, tila nag-usap ang kanilang mga mata. Nakaupo si Atong mag-isa sa isang mesa, ang mga mata ay diretso sa kanya. Ang ekspresyon ay mahirap basahin. Ngunit sa kabila ng kanyang malamig na panlabas, may isang bagay sa kanyang tingin na nagbigay ng lakas kay Sunshine. Isang benefit concert iyon para sa isang proyektong malapit sa puso ni Sunshine. Ang bawat kanta ay alay sa mga pangarap at pag-asa ng mga nangangailangan. Si Atong ay huling idinagdag sa listahan ng mga bisita, isang pangakong binulong sa telepono noong nakaraang gabi. Ang kanyang pagdating ay isang sorpresa, isang pangyayaring hindi inaasahan ni Sunshine. Kumakabog ang puso niya,
halo ng pasasalamat at pagnanais na hindi niya mapangalanan. Ang bawat tibok ay tila isang paalala ng mga damdaming matagal nang nakatago. Nang matapos ang kanta, sumabog ang palakpakan. Ang bawat palakpak ay parang isang yakap, isang patunay ng kanilang suporta at pagmamahal. Muling nagtama ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawaan ang nabuo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot at pangamba. Pareho silang naglalaro sa apoy, umiiwas sa katotohanan ng takot pangalanan. Ngunit sa gabing iyon, tila ang apoy ay nagbigay liwanag sa kanilang mga puso. Nang gabing iyon, ang mga bulong-bulungan ay naging mas matibay. Ang kanilang koneksyon ay hindi na may tatanggi kahit sa mga mapagduda. Ang bawat bulong ay parang isang awit, isang kwento ng pag-ibig na hindi kayang itago. Kumalat ang malabong video na parang apoy, mabilis na nag-viral sa social media. Lumipat mula sa isang telepono patungo sa isa pa, nagpasiklab ng haka-haka sa social media. Ang bawat pag-scroll, bawat pag-share, ay nagdagdag ng gasolina sa apoy ng kontrobersya. Isang ninakaw na sandali, nakuhanan sa maingay na cockpit arena. Ang ingay ng paligid ay hindi nakapigil sa mga mata ng mga tao na mapansin ang kakaibang tagpo. Si Atong, ang mukha ay maliwanag dahil sa ilaw, ay lumapit at hinalikan sa pisngi si Sunshine. Ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa kislap ng mga ilaw, tila ba isang eksena sa pelikula. Ang halik, kung matatawag mang halik, ay tumagal lamang ng ilang segundo. Isang mabilis na sandali, ngunit sapat na upang mag-iwan ng malalim na bakas. Ngunit sa mata ng publiko, sapat na ang ilang segundo para magliyab ang kontrobersya. Ang mga reaksyon ay mabilis at matindi, tila ba isang malaking lihim ang nabunyag. Agad na kinagat ng mga balita ang kwento, pinag-aaralan ang bawat detalye. Ang mga headline ay puno ng mga tanong at haka-haka. Bawat isa ay nagdaragdag sa misteryo. Ito na ba ang kumpirmasyon? Isang pagkakamali. Ang mga tanong ay walang katapusan. Bawat isa ay naghahanap ng kasagutan. O simpleng magkaibigan na nahuli sa isang hindi magandang pagkakataon. Ang kanilang mga kilos ay pinag-aaralan. Bawat galaw ay sinusuri. Ang pananahimik ng dalawa ay lalong nagpaigting sa usap-usapan. Ang bawat bulong, bawat usapan, ay nagdagdag sa misteryo ng kanilang relasyon. Umatras si Sunshine sa publiko, binumba ng mga tawag mula sa mga kaibigan, pamilya, at walang humpay na media. Ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng maraming bagay, bawat tawag ay nagdadala ng bagong tanong. Si Atong, nanatiling tahimik, ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng maraming bagay sa gitna ng lumalaking haka-haka. Ang kanyang hindi pagsagot ay nagdagdag pa sa misteryo. Ang halik, na dapat ay pribadong sandali, ay naging pampublikong palabas. Ang kanilang buhay ay magpakailanman na magkakaugnay sa mata ng mundo. Ang bawat galaw, bawat salita, ay sinusubaybayan. Ang kanilang pribadong buhay ay naging isang bukas na libro para sa lahat. Sa mata ng publiko, bawat kilos ay binabantayan, at ang pribadong buhay ay nagiging isang luho. Ang walang humpay na atensyon ay maaring nakakabigla, ngunit bahagi ito ng buhay na kanilang pinili. Mahirap balansehin ang personal na buhay at ang inaasahan ng publiko, ngunit kahit papaano, nakakahanap sila ng paraan. Mataas sa himpapawid sa gitna ng mga ulap, madalas lumilitaw ang kalinawan. Sa mga sandali ng pag-iisa at pagninilay, nakukumpirma ang mga katotohanan. Ang mga desisyong ginagawa dito, malayo sa ingay, ay may sariling bigat. Paalala na minsan, ang distansya ang nagbibigay ng perspektibo na kailangan natin. Ang pag-ibig sa digital age ay may kaakibat na mga hamon. Sa gitna ng mga troll at ingay, makakahanap pa rin ng tunay na koneksyon. Patunay ito sa katatagan ng puso ng tao na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, nakakahanap ng paraan ang pag-ibig para umuspong. Sa huli, ang mga ugnayan na ating binubuo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Magkasama, makaharap natin ang anumang hamon, malalampasan ang anumang balakid. May kapangyarihan sa pagkakaisa, sa pag-alam na hindi tayo nag-iisa. Ang kolektibong lakas na ito ang nagtutulak sa atin, nagpapatibay sa atin ng higit pa kaysa sa kaya nating gawin mag-isa.